Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagpapahalaga sa mga tuntunin, paalala at panuto. Tama o mali? Tingnan ang mga larawan at sabihin kung ito ay tamang gawin o hindi. Ano ang ginagawa ng bata? Tama ba ang kanyang ginawa? Bakit kailangang sundin ang mga tuntunin? Sa ating tahanan at paaralan, may mga tuntunin, paalala at panuto na dapat nating sundin. Ang mga ito ay tumutulong upang maging ligtas, maayos at masaya ang ating pamumuhay. Basahin natin. Tuntunin. Paalala. Panuto. Suliranin. Solusyon. Basahin natin. Si Joshua at ang paalala. Si Joshua ay mahilig maglaro. Isang araw, sinabi ng kanyang nanay, "Joshua, pakiligpit muna ang iyong mga laruan bago manood ng telebisyon." Ngunit hindi siya sumunod. Maya-maya, nadapa ang kanyang kapatid dahil nakakalat pa rin ang mga laruan. Nalungkot si Joshua. Humingi siya ng paumanhin at agad niyang niligpit ang mga laruan. Mula noon, lagi na niyang sinusunod ang mga paalala at panuto ng kanyang mga magulang. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang sinabi ng kanyang nanay? Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang naging solusyon? Ano ang aral na natutuhan ni Joshua? Ano ang paalala? Ang paalala ay nagsasabi na dapat tandaan. Ano ang suliranin? Ang suliranin ay problema o hindi magandang nangyari. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay paraan upang malutas ang problema. Hanapin ang suliranin. Sabihin kung suliranin o solusyon ang bawat sitwasyon. Hindi naghugas ng kamay bago kumain. Niligpit ni Ana ang kanyang mga laruan.
Pinatay ni Ben ang ilaw bago umalis. Bukas ang gripo buong magdamag. Hindi itinapon ang basura sa tamang basurahan. Ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo susunod sa mga tuntunin sa tahanan? Basahin natin. Jeep, juice, jam, jungle, jar, jump, jacket. Ang mga tuntunin, paalala at panuto ay gabay upang maging ligtas, maayos at responsable tayo sa tahanan at paaralan. Ang suliranin ay isang problemang dapat lutasin. At ang solusyon ay ang paraan upang ito ay malutas. Gawin natin. Isulat ang suliranin o solusyon. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ikalawang araw, tekstong informatibo. Tuntunin, paalala, at panuto. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Alin ang tamang gawin? Bakit mahalagang sundin ang mga tuntunin at paalala? Araw-araw ay may mga tuntunin, paalala at panuto tayong sinusunod sa bahay at sa paaralan. Ang mga ito ang gumagabay sa atin upang maging ligtas, responsable at disiplinado. Basahin natin. Tuntunin, paalala, panuto, paksa, ideya. Basahin natin. Ang paalala ni Nanay. Isang umaga, naghahanda si Queenie para pumasok sa paaralan. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang nanay, "Queenie, huwag kalimutang patayin ang ilaw. Isara ang gripo at ilagay sa tamang basurahan ang iyong basura." Sinunod ni Queenie ang lahat ng paalala. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil naging masinop at responsable siya. Nalaman ni Queenie na ang pagsunod sa mga tuntunin at paalala ay nakatutulong upang maging maayos at ligtas ang kanilang tahanan. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang mga paalala ng nanay?
Ano ang paksa ng kwento? Ano ang pangunahing ideya? Kung hindi sumunod si Queenie, ano ang maaaring mangyari? Dapat bang tularan si Queenie? Bakit? Ano ang paksa? Ang paksa ay kung tungkol saan ang binabasa. Ano ang pangunahing ideya? Ito ang pinakamahalagang mensahe ng teksto. Ano ang sumusuportang detalye? Ito ang mga impormasyong nagpapaliwanag sa pangunahing ideya. Basahin natin. Quiz. Quiet. Queen. Kazon. Quail. Question. Quick. Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng impormasyon. Ang paksa ay tungkol saan ang teksto. Gawin natin tama o mali. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ikatlong araw. Tekstong impormatibo at pagtukoy sa naglalahad. Sino ang nagsabi? Tukuyin kung sino ang nagsasabi ng mga pahayag na ito. Maghugas daw ako ng kamay, sabi ng aking nanay. Kuya, pwede mo ba akong tulungang maglinis ng bahay? Bago kayo matulog, ay huwag kalimutang magdasal. Pagkatapos ng klase, ayusin at linisin ninyo ang ating silid-aralan. Dito kayo dapat tumawid sa tamang tawiran. Mga bata, araw-araw ay nakakakita tayo ng mga paalala, tuntunin at panuto sa ating tahanan, paaralan at maging sa mga pampublikong lugar. Ang mga ito ay tumutulong upang maging ligtas, malinis at maayos ang ating kapaligiran. Ano ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay tekstong nagbibigay ng impormasyon o kaalaman. Tatlong uri ng tekstong impormatibo. Tuntunin, paalala, panuto. Ano ang tuntunin? Ito ay mga batas o alituntunin na kailangang sundin. Ano ang paalala? Ito ay nagbibigay babala o nagpapaalala.
Ano ang panuto? Ito ay nagsasabi ng tamang hakbang kung paano gawin ang isang bagay. Basahin natin. Ang masunuring magkapatid. Magkapatid sina Ninyo at Ninya. Bago umalis ang kanilang nanay papunta sa palengke, ay nag-iwan siya ng paalala. Pakitapon ang basura sa tamang basurahan. Huwag maglaro sa kusina. Pakainin ang alagang pusa. Sinunod ni Ninyo at Ninya ang mga paalala ng kanilang nanay. Pag-uwi ng kanilang nanay ay malinis ang bahay. Masaya siya dahil masunurin ang kanyang mga anak. Sinabi niya, "Salamat sa pagsunod sa mga paalala." Sino ang magkapatid sa kwento? Saan pumunta ang kanilang nanay? Ano-ano ang mga iniwang paalala ng kanilang nanay? Sinunod ba nila ang mga ito? Ano ang mangyayari kung hindi sila sumunod? Bakit mahalagang sumunod agad? Ano ang iyong gagawin? Sabihin ang iyong gagawin sa sumusunod na mga sitwasyon. Nakita mong bukas ang gripo. Ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong gagawin kung may nakita kang ligpitin sa lababo? Nakalimutan ng kapatid mong patayin ang ilaw. Ano ang iyong sasabihin? Ano ang iyong gagawin kung may naiwan kang laruan sa hagdan? Basahin natin. Ninyo, Ninya, Donya, Pinya, Kastanyas. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ang tekstong nagbibigay ng impormasyon ay alin ang paalala? Ano ang tawag sa mga hakbang sa paggawa? Alin ang tuntunin? Aling salita ang may enye? Gawin natin, isulat kung tuntunin, paalala o panuto. Gawin natin, isulat sa paraang dikit-dikit. Ika-4 na araw, pagbibigay ng nais ipabatid ng author sa tekstong
Impormatibo. Ano ang mensahe? Sabihin kung ano ang nais ipabatid ng mga larawan. Mga bata, kapag tayo ay nagbabasa o nakikinig ng isang kwento o tekstong impormatibo, hindi lamang natin dapat malaman ang mga detalye. Mahalaga ring malaman natin kung ano ang nais ipabatid ng author o manunulat. Basahin natin. Paalala, hugasan ang kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit. Ano ang nais ipabatid ng author? Paalala, patayin ang ilaw bago umalis ng bahay. Ano ang nais ipabatid ng pahayag? Ano ang nais ipabatid ng author? Ito ang pangunahing mensahe o ideyang nais ipaunawa ng sumulat sa mga mambabasa. Maaaring nais niyang magbigay ng impormasyon, magpaalala, magturo, magbabala, maghikayat ng mabuting gawain. Basahin natin ang paalala ni tatay. Isang umaga, bago pumasok sa trabaho, sinabi ni tatay kay Vince, "Anak, siguraduhing malinis ang inyong silid. Iligpit ang mga laruan. Huwag kalimutang patayin ang bentilador kapag walang tao sa kwarto." Sinunod ni Vince ang lahat ng paalala. Iniligpit niya ang mga laruan, pinatay ang bentilador at inayos ang kanyang higaan. Pag-uwi ni tatay ay natuwa siya dahil malinis at maayos ang bahay. Sinabi niya, "Salamat anak sa pagiging responsable at masunurin." Sino ang nagbigay ng paalala? Kanino ibinigay ang paalala? Ano ang mga ipinagawa ni tatay? Sinunod ba ni Vince ang mga paalala? Ano ang nais ipabatid ng author? Bakit mahalagang sundin ang mga paalala sa tahanan? Kung ikaw si Vince, ano pa ang maaari mong gawin upang makatulong sa bahay? Basahin natin. Vase, violin, van, video,
Vitamins. Ang author ay may nais ipabatid na mensahe sa kanyang isinulat. Maaaring ito ay paalala, tuntunin, panuto, o impormasyon. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang nais ipabatid ng author sa pangungusap na maghugas ng kamay bago kumain? Ano ang pangunahing ideya ng isang tekstong impormatibo? Ano ang dapat gawin kapag may paalala? Ano ang nais ipabatid ng author sa pangungusap na itapon sa tamang lalagyan ang basura? Ano ang nais ipabatid ng author sa pangungusap na patayin ang gripo kung hindi ginagamit? Gawin natin, bilugan ang salitang high frequency word. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!